Nabalitaan ba ninyo? Ako, hindi kasi ako nanonood na dyan matagal na. At hindi na rin ako masyadong naniniwala sa kanilang mga balita. Kasi karamihan parang hindi trabaho ng media at saka parang fake news. Ang tinutukoy ko po itong may nag-forward kasi sa akin ng video pero ayaw ko nang gamitin. Baka ma-copyright pa tayo. Tsaka parang hindi naman magaganda yung sinasabi. Kuwento ko na lang sa inyo. Binabalita daw po ng SMNI na people power. Issue ng people power. Wow. Pag kinabi yung people power, lakas ng tao. People power laban kay Pangulong Marcos. Grabe ano. Wala na nga silang prangkisa. Pinaghahanap na nga ng batas yung may-ari na si Apollo Kibuloy. Ang kailang mga balita pa ay people power laban sa administrasyon. Paano ibabalik sa inyo ang prangkisa nyo? Paano bibigyan ng consideration ng National Telecommunication ng inyong pagsuspindi sa inyo? Sila yung may control niyan. Di ba? Talagang kakaiba Talagang naalala ko yung nadinig ko isang araw na isang vlogger din na sabi niya, hindi talaga galaw ng lehitimong media yung kanilang pag-broadcast o kanilang sinasabi. Sabagay, hindi na ho sila broadcaster ngayon. Sila ay social media. Dahil wala na nga ho sila yung di ba? Suspendido nga sila, indefinite. Ganun pa man, sa tingin ko na dapat magpakumbaba sila o dapat itama nila yung kailang ginagawa pero kaila pa rin pinaninindigan. Sa kanila na naman nag-umpisa yung people power laban sa administration at ang basihan, merong na-interview na dating opisyal na bata-bata ni Duterte ay natural. Duterte kampiyan. So gamit na gamit yung SMNI social media account para sa pagkakalat ng mga impormasyon na hindi makakabuti sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Kaya ko sinabing ganon sa aking personal opinion at analysis kasi pag nagbalita ka na may nagpaplano or gagawin na people power, ayan ay panggugulo. Pwede lang ibalita ng lehitimo ang people power kung nangyayari na. Pero pag ibinalita mo yan na pinaplano pa lang, ang dating niya nagre-recruit kayo o parang pumapabor kayo sa balitang yan, pumapabor kayo dun sa people power, ay mali yun kung wala namang lehitimong issue. Ang issue lang tanggalin si Pangulong Marcos at ipalit yung kanilang kandidato. Ang pinanggalingan ng impormasyon yan ay galing sa dating opisyal ng pamahalaan. Diba? So, pag ang pinag-uusapan ay public awareness na dapat ay positibo, hindi negatibo, hindi tama na palutangin yung pagpaplano at ginagawa na people power o gagawin people power para tanggalin ng gobyerno. At ito'y kaya ko ginawang topic o tinalakay kasi hindi naman ito nanggaling sa ibang social media o hindi ito nanggaling sa mga lehitimong media. Nanggaling ito sa social media ng SMNI na hanggang ngayon hindi sila makamove on dahil wala silang prangkisa. Ang ginagamit nila mga balita ay yung mga tangka o planong pagsira sa ating administrasyon or pagpapabagsak sa gobyerno. Trabaho ba yan ng media? Hindi. Di ba? Nagpagamit sila sa nai-interview. Madali naman magpa-interview. Kaya alam nyo, ako, ang tagal ko sa media, 37 years na ako Ang pag-i-interview, dapat kinikilala mo rin sino ba yung pinanggagalingan ng balitang yan. Credible ba yan? Kapanipaniwala ba yan? O baka naman gusto magpa-interview lang, ginamit nyo kaagad. Meron bang authority yan? May kapangyarihan ba yan? Meron bang tao yan? May followers ba yan? O baka naman gusto lang magpa-media, pinatulan nyo. Kaya ang trabaho ng isang lehitimong media, for your information, nagdo-double check. Hindi lahat ng ini-interview at sinasabi ginagamit. Dapat pinangangalagaan ng totoong media ang stability ng bansa, ang kapakanan ng bansa. Pero pag ikaw ay nagpagamit sa walang pagmamalasakit sa bansa kung hindi gusto lang pabagsakin ang gobyerno at palitan ang Pangulo, kasama ka sa propaganda. Ayan, nakapag-lecture tuloy ako. Sa bagay, yung grupong yan, hindi naman talaga lehitimong media Mga member lang yan ng kasalukuyang pinaghahanap ng batas. Okay? So, ingat po kayo. Hindi ito batikos paalaala lang. Ano ang trabaho ng lehitimong media at ano ang ginagawa ng mga propagandista or kasali sa pagpapabagsak ng gobyerno. Mabigat yan, di ba? Kaya ingat, kayo mga Pilipino,
followers, viewers, lalo na sa social media, maging maingat kayo. Ako, binibigyan ko lang kayo ng information bilang opinion, bilang interpretation ko sa mga nangyayari. Maging maingat sa mga nagsasalita. Baka nang gagamit lang yan. Huwag pabuyo sa may mga maaring galit lang dahil nawalan ng trabaho. Galit lang dahil merong sinisip-sipang dating government official. Mga ganon. So, di ba? Nako, hindi ho biro yan. Marami na akong na-experience na interview sa mga politiko. Maraming politiko makadadalang. Hindi alam ang implication na sinasabi. Ma-media lang for publicity. Pero kapag ka sumablay, i-deny pa. Kaya ho, yung galaw nila, ingay ha? Talaga lang. Pagka ganyan ang galaw ng SMNI, na parang gamit na gamit at nagpapagamit sa anti-Marcos, ay malabo talaga kayong makabalik. Malabo talagang bagubawiin ng NTC, National Telecommunication, ang indefinite suspension kahit na anong mangyari. Maliban lang kung magkaroon ng court order. Pero kinikilala ng korte ang jurisdiction ng NTC dahil tanging ang National Telecommunication lang ang merong control and supervision para sa pagpapatupad ng mga batas. Kung naaayon ba ang mga pribilehiyong ibinigay na prangkisa, pribilehiyong ibinigay na mga frequency. Kung hindi nyo alam yan, edi mag-aral muna kayo. Yan ang ating advice, di ba? Okay? Ang Kongreso, hindi naman ho binawi yung kanilang pag-revoke. 284 congressman na nag-decide. Ang Senado lang inaabangan. Pero mayroong mga senador na pabor sa kanila. Di tingnan natin. Pag inupuan nila yan, next Congress, 20 Congress, i-re-refile yan. Akala nyo, matitigil yan? Kung hindi matapos sa 19 Congress ang revocation na yan, pagdating ng 2020 Congress, after election, i-re-refile yan ng mga dating mga congressman naniniwalang talagang ituloy ang cancellation. Ayan po yan eh. Kasi nga, nakikita nila, napapansin nila, tuloy-tuloy yung paninira, tuloy-tuloy yung kanilang pagdududa na fake news ang ginagawa ng mga yan. Di ba? Lalo na po yung mga kung sino-sino sa kanila. Dahil nga identify na sila ay pro Duterte at ang kalaw, alam na natin kung ano, ayan ho yung nangyayari. Okay? Mapag-obserba para lalong maging matalino. Maging maingat para hindi mapahamak. Okay? Huwag magpagamit sa mga pangsariling interes lang. Manindigan para sa kinabukasan ng lahat or makakabuti sa nakakarami. Suportahan natin ang ating administrasyon. Suportahan natin ang ating Pangulo. Ang ginagawa niya ay tama para sa nakakarami at matitinong Pilipino. Ang ayaw lang yan, yung may mga sariling mga planong gustong maghawak ng kapangyarihan. Period.